Base po sa kuya ko, sinasabi niya is yung parang tinanggalan po siya ng karapatan pagdating sa pera po. Itong nangyari, ma'am, I doubt na isang tao lang po ang gumawa po nito. Yun po yung Yun po yung namin na sinabi. hindi po kami makapaniwala na siya lang po ang gumawa sa pito na yun. Kahapon po, naisampa po natin yung 7 counts of murder po. Official na po na lumakad yung inquest proceeding sa kanya. Colonel, anong motibo po nung pagpatayan? Narinig niya daw na siya ay pinagplaplanuhang patayin ng gabing yon. Ako rin nung una, hindi po ako makapaniwala na ito ay kayang gawin lang na isa. Pero ayon sa mga witnesses po natin, Yes. sila lang talaga ang nag-inuman ng mga gabi na yon. Siya lang ang wala doon sa crime scene. Ma'am, lahat po, sasagutin po ni Sir Raffy yung mga gastos po. Thank you po, ma'am. And dun po sa pag-monitor po sa kaso, sasamahan din po kayo ng reporter po namin. Opo. Thank you po, ma'am. Nandito tayo mismo sa bahay kung saan nangyari ang pagpatay ng sabay-sabay dito sa 7 katao. Ayon sa kapulisan, nangyari ang krimen bandang alas 11 ng gabi at nadiskubre ang mga bangkay ng bandang alas 6 ng umaga. So kung inyong makikita ay meron dito mga breadcrumbs. Ayon sa suspect, ito ay kanyang mga nilagay dito sa mga hagdan or sahig para mapagtakpan yung mga dugo ng kaniyang mga pinatay. At bukod dito, meron ding bakas ng mga dugo doon sa kurtina ng kanilang bahay. At sinasabi din ng suspect na ang dahilan kung bakit niya ginawa itong krimen dahil nga doon sa pagbabanta sa kanya ng mga biktima. Magandang araw po sa inyo, Colonel Manongdo. Regarding po dito sa case po natin kung saan yung 7 katao po ay pinatay po sa Antipolo. So ano na po ba yung status nitong case natin? Yes, naisampa na natin yung kaso na 7 counts of murder, no? At tinanggap na natin ng piskalya. Yung mga examinations naman, yung mga laboratory exams na ni-request natin, lumabas na yung drug test kasi nag-waiver naman siya, nag-willing naman siya na nag-submit ng specimen ng ihi niya at lumalabas negative. So matanggal na natin yung under the influence of illegal drug siya. No? Pero ang inantay pa natin ngayon is yung toxicology, kung yung dugo ng mga victims, kung may other substances doon maliban doon sa ininom nilang alak. So regarding naman po dun sa autopsy report, Colonel, ano na po yung balita? Yung autopsy po, inaantay pa rin po natin yung official na resulta galing po sa forensic unit o yung crime lab po natin. Pag available na yun, we will inform you kung ano yung resulta. Okay po. So ngayon po, yung suspect po natin, nasaan pong custody? Nandito siya sa ating sa police station ng Antipolo Component City Police Station habang inaantay natin yung commitment order niya papuntang BGMP. So, nabanggit po ba ng ating suspect, Colonel, kung ano yung dahilan or yung kanyang motibo para patayin itong 7 katao? Actually, ilang beses natin siya na tinanong at hanggang sa harapan ng kanyang lawyer, parehas yung kanyang statement na narinig niya na siya ay pinagplaplanuhan na papatayin nung gabi na yon through yung sa unan, suffocation. According sa kanya nga is palalabasin daw nila na nabangungot siya. Yun yung narinig niya. At prior to that incident, narinig pa niya yung mga movements nila. Doon nag-trigger yun. According sa kanya. So, sa paanong paraan po niya pinatay itong mga biktima? Yun sa kwento niya kasi nung pinatay niya yung ilaw, so total darkness, lahat ng lumapit sa kanya is inundayan niya. Pero dito sa lumalabas kasi sa initial na medical legal natin ay head injury, no? Head trauma injury ang naging dahilan. Colonel, is there a possibility ba na may iba pa siyang kasamahan or kasabwat dito sa insidente or siya lang daw po talaga yung gumawa nito? Kung mga pagbabasihan natin yung mga witnesses natin, tapos yung CCTV na nakalap natin, parang umaayon dun sa pag-ako niya ng mag-isa niya lang gumawa nung karumal-dumal na krimen na yan.
Pero despite na nakapagsampa na tayo, magkakandak pa rin tayo ng mga iba't iba pang mga interviews or research. Kasi nga, baka nga may makuha pa tayong ibang impormasyon as nagpo-progress yung kaso natin. So, Colonel, ano po ang sabi niya? Bisaya ang sabi niya? Ano sabi? Ayaw niya. Unang-una po sa lahat, kami po ay muling nakikiramay sa pagkamatay po ng inyong mga kapamilya dito sa nangyaring massacre sa Antipolo. So, kamusta po kayo ngayon, ma'am? Siyempre masakit po sa amin, hindi naman po namin akalain na mangyari to sa pamilya namin. Tapos parang sa isang idlap lang lahat po sila ubos. Wala pong natira. Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano yung pinag-ugatan at naging simula kung bakit umabot sa punto na 7 yung napatay nitong suspect na si Bogart? Kaya po siguro nagawa yun. Tsaka malamang kasabot niya yung asawa niya kasi yung sa conversation nga po namin na ni Kuya na parang tinanggalan po siya ng karapatan. Yung sa kanilang dalawa yun kasi kasusyo po sila. Kaya siguro po yun po yung naano. Kasi si Kuya po gusto na po sana niyang magbukod. Ayaw niyang pumayag na magbukod si Kuya kasi saan daw po siya pupulutin kapag si Kuya ang magbukod. Dahil pag si Kuya ang magbukod, lahat ng tao sasama kay Kuya dahil kamag-anak ni Kuya. So sa kanya walang matitira. Gano'n na lang, tapusin na lang siguro sa ganitong paraan. Hindi po kami maniwala din na siya lang mag-isa ang gumawa nito. Tsaka lalong hindi kami maniwala na yung asawa niya hindi niya kasabot. Itong si Bogart ba ay personally kilala niyo talaga or first time niyong narinig yung kanyang pangalan dahil lang dito siya nangyari? Kilala po namin siya kasi taga doon naman po siya sa amin. Kamusta siya bilang kabarangay? Okay naman po, mabait naman po. Wala naman po siyang yung record sa barangay na hindi maganda, yung masama o basta gulero. Hindi naman po siya ganun, mabait. So ano yung naging reaksyon niyo na siya yung suspect sa pagkamatay ng 7 kapamilya niyo? Siyempre po, nagulat. Hindi namin akalain na magawa niya yun sa kanila Kuya. Tsaka as in lahat sila. So kamusta naman sila Kuya Joan mo, yung iba mo pang kapatid bilang pamilya sa iyo? Si Kuya po, wala po kayong masabi. Kuya, mabait po si Kuya. Tsaka marami pong pangarap si Kuya. Lalo na po, wala na po si Papa. Kumbaga po, lagi niyang inisip si Mama na lang. Kami, wala po kaming bakit po nagawa niya yun. Kasi hindi naman po masama si Kuya. Ikaw naman ma'am, kamusta bilang kapatid nila Sir Joan? Si Joan naman po ang inaano ko po sa kanya. Ayaw niya ng gulo. Mas gusto niyang, kumbaga, may problema man, kumbaga, pag-usapan or i-ano na lang niya kasi ayaw niya ng ayaw niya ng nagbabangayan, yung ganun. So, ibig sabihin, itong si Bogart, hindi niyo rin na-expect na gagawin niya to? Yun po talaga, ma'am. Hindi po namin akalain na gagawin niya yun kay Kuya. Sa kanilang lahat po, actually. So, sa ngayon, gaano po kayo naapektuhan nitong nangyari? Naku po, ma'am. Sobra. Siyempre po, masakit po sa amin. Sa kay Kuya, lalo na po kay Kuya Joseph, may mga anak po siya. Tsaka sa dalawa namin pamangkin. Masakit po. Sa isang idlap lang, ganun karami yung mawala sa amin. Siyempre po, masakit. Sobra. Hindi namin alam kung paano kami. Ano namin matanggap lahat. Siyempre, ilan sila. Kinuha sa pamilya namin. Sobra pong hirap. Kasi si Joan po kasi pag may problema, lagi po siya tumatawag sa akin. Pumupunta po talaga. Nagkikwento, ganun. At nung time na yun kasi tawag siya ng tawag. Siyempre busy rin po ako noon.
Hindi ko nasagot yung tawag niya. Tapos nung time na nalaman ko na lang po na ganun nga lang po. Yung bahay na tinitirahan niya, minasakir daw po. Ako naniwala nung hanggat hindi ko nakita yung po sila na ganun na nga po nangyari. Ang sakit po sobra. 2 kapatid, pamangkin. Pero before ba, may nabanggit sila sa inyo na nagbabanta itong Bogart or wala talaga? Wala naman po silang nabanggit about po kay Joan kasi wala naman po siyang nabanggit na ganun. Ang lagi po talaga niyang sinasabi na, yun nga po, about doon sa, hindi sila nagkakasundo daw doon po sa pera. Kasi about doon po sa total na base sa kita daw po nila. Kasi amount yan sila mami. Kulang daw po talaga lagi. Kahit ano po talaga niya sa mga resibo daw po. Kinausap na lang daw pa niya si Bogart na kung ganito man lang, magbukod na lang sila. Parang ayaw nga ni Bogart kasi yung nabanggit ng si Joan na paano na lang daw siya, saan daw siya pupunta kung sakali. Ang inaano ko po talaga, hustisya po talaga. Sana kung sino man mga kasabot kasi parang hindi po talaga kami kaniwala na siya lang mag-isa ang gumawa. Sa akin po, alam ng asawa niya kung anong mangyayari. Kumbaga kasabwat po ni Bogart yung asawa niya. Sana mabigyan din po ng na kung pwede na habang buhay na po siyang makulong. Kay Joanne, kay Kuya, kay Rodel, tsaka sa mga kasamahan niyan. Hindi namin kayo makakalimutan. Wala po. Manatili po silang nasa puso namin. Hindi biro po itong 7 na ganun lang po kadali na tinuldukan po yung buhay nila. Samantalang po, madami pa pong pangarap sa buhay, lalong-lalo na po si Kuya na may pamilya na po, maliliit pa po yung anak niyan. Naghahanap po, tawag ng tatay nila. Sobrang sakit po talaga. Gaya din ng pinangako ng PNP Antipolo City ay tututukan pa rin naman po nila itong case at ongoing pa rin naman yung investigation. Hindi naman natatapos lang doon sa nahuli lang nila si Sir Bogart ay okay na. Kasi patuloy pa rin naman yung ginagawa nilang investigation kasi tinitingnan din nila yung possibility na baka nga may iba pang kasamahan. Okay? So from time to time po, imamonitor po namin kayo regarding po dito sa case po and then sa ongoing investigation pa rin na ginagawa ng Antipolo City PNP. And bukod po doon, gaya nga po ng pinangako ng opisina po ni Senator Raffy Tulfo, siya po ay handang tumulong para po sa funeraria ng ito pong inyong mga kaanak ay makauwi po agad sa Masbate. So, ito po, naka-ready na po yung 153,000 na cash po para po sa inyong mga kapamilya. Maraming salamat po si Raffy Tulfo na binigay po ninyo na tulong sa financial po sa amin, which is gagamitin po namin ito sa paglibing ng aming mga kaanak po na sa lupa po na 19,200 tsaka sa buntod po nila na 15 each, 105,000 po. Yung 28,800 naman po sa ticketing po ng pier at sa iba pa pong gastusin. Sa lahat po, 153,000 po. Maraming salamat po si Raffy Tulfo in Action. So ma'am, ito po, tanggapin niyo po yung 153,000. Maraming salamat po si Raffy Tulfo in Action. Andito na po yung binigay niyo po na tulong sa amin. Laking pasalamat po namin. Laking tulong po talaga sa amin ito na sobrang di po namin alam kung saan kami kukuha dahil po di biro po tong 7 na gastusin po. Thank you po talaga Sir Raffy. Sir Raffy, salamat po sa hinihingi po namin na tulong na nabigyan mo po kami na 153,000 po para makauwi po yung mga kaanak po namin sa Masbate po. Maraming salamat po sa binigay mong 153,000 po.
po, si Rapi. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa inyong binigay na tulong para po maiuwi ang 7 biktima. Ngayon po, naiuwi na po namin sa Masbate at nailibing na rin po namin silang 7. At yun po, maraming salamat po si Rapi sa inyong tulong. At sana po marami po kayong matulungan na kagaya namin na talaga pong nangangailangan. Maraming salamat po si Rapi sa inyong tulong.